Sa edad na 80 taon, si Aling Carmen ay isa pa ring masigla at maayos na matandang babae. Mag-isa siyang namumuhay sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa gilid ng isang karaniwang pamayanan ng mga manggagawa. Hindi man kalakihan ang kanyang tirahan, kapansin-pansin naman ang ganda at kaayusan nito. May mga namumulaklak na halaman sa bakuran, may mga kortinang may borda sa mga bintana. At sa bawat sulok ng bahay ay ramdam ang pagmamahal at malasakit. May mga kabataan nga raw na hindi man lang kayang panatilihing malinis ang sarili nilang paligid. Samantalang si Aling Carmen, kahit matanda na, ay masinop at masipag pa rin. Tuwing umaga, bago pa magising ang karamihan sa mga kapitbahay, naroon na siya sa labas, nagdidilig ng mga halaman. At sa gabi naman, habang ang iba'y mahimbing ng natutulog, maririnig pa rin ang mahinang tunog ng walis. Nililinis niya ang daan ng kanina pa halos ay perpekto na. Si Aling Carmen ay kilala bilang isang mabait at magaan ng loob na matanda. Lahat ng bata sa lugar nila ay mahal na mahal siya. Madalas maglaro ang mga bata malapit sa kanyang bahay. At imbes na pagalitan, gaya ng ginagawa ng iba, lalabas si Aling Carmen, uupo sa bangkong kahoy sa tapat ng bahay at ngingiti habang pinagmamasdan ng kasiyahan ng mga bata. Kapag may nagrereklamo na masyado raw maingay ang mga bata, si Aling Carmen ay tatawa lang ng marahan. Tatawagin niya ang mga bata papalapit, saka aabutan ng candy o kaya'y magdadala ng mainit-init na empanada o tinapay mula sa loob ng bahay. Masaya ang mga bata. Masaya rin si Aling Carmen. At sa ganitong simpleng paraan, lahat ay nagiging masaya. Hindi lamang ang mga bata ang may respeto kay Aling Carmen. Pati ang mga matatanda sa pamayanan. Kilala nila siya, hindi lang dahil sa kanyang kabaitan, kundi dahil na rin sa kanyang nakaraan. Halos kalahati ng mga taga roon ay may alaala tungkol sa kanya. Sa loob ng maraming taon, nagtrabaho si Aling Carmen bilang yaya sa isang daycare. Wala raw mas hihigit pang mapag-aruga at mapagmahal na yaya kesa sa kanya. May mga batang sinasabik pumasok sa daycare, hindi dahil sa laro, kundi dahil kay Aling Carmen. Niyayakap niya ang mga bata, nilalaro, kinakausap, at kung may sipon man, siya mismo ang magpupunas ng ilong. Ngunit sa kabila ng kanyang mabuting puso, hindi naging madali ang kanyang buhay. Lumaki si Aling Carmen bilang ulila. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral ng maayos. Kaya nang dumating ang pagkakataon, tinanggap niya ang trabahong pag-aalaga ng mga bata. Isang trabahong akmang-akma sa kanyang pusong mapagmahal. 20 taong gulang pa lamang siya nang makilala niya ang lalaking mamahalin niya ng buong buo. Si Bonifacio, o mas kilala sa tawag na Bonnie. Mahal na mahal siya ni Bonnie. Binubuhat siya nito sa mga bisig, pinapangarap ang simpleng buhay na magkasama. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Isang trahedya ang sumira sa kanilang mundo. Namatay si Bonnie sa isang aksidente sa planta ng kuryente habang nag-i-install ng bagong kagamitan. Isang pagkukulang, isang saglit na hindi pinansin at tuluyan siyang nawala. Noon ay 6 na buwang buntis si Aling Carmen. Iniyakan niya si Bonnie. Iniyakan niya ang mga pangarap na hindi na matutupad. Ngunit nang ipinanganak ang kanyang anak na babae, si Mary, ibinuhos niya rito ang lahat ng pagmamahal na mayroon siya. Si Mary ang naging mundo niya. Hindi na muling nag-asawa si Carmen. Kahit pa maraming lalaking nanliligaw at nagpakita ng interes. Isa-isa niyang tinanggihan. Hanggang sa paglipas ng panahon, nawala na lang sila. At si Aling Carmen ay nanatiling tapat sa alaala ng lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay. Lumaki ang nag-iisang anak ni Aling Carmen. Nakapagtapos sa pag-aaral si Mary, naging guro at kalaunan ay nakakuha ng trabaho sa Maynila. Doon na rin siya nag-asawa at bumuo ng sariling pamilya.
At doon, muling naiwan mag-isa si Aling Carmen. Lumipas ang isang dekada, sinundan pa ng isa at isa pa. Ngunit kahit tumatanda, hindi nawala ng pag-asa ang matanda. Araw-araw ay tinatanggap niya ng may pasasalamat. Pinahahalagahan niya ang bawat umaga at gabi dahil batid niya mula sa sariling karanasan kung gaano kadaling mawala ang buhay. Taon-taon, umuuwi si Mary kasama ang asawa at mga anak para dalawin siya. At sa mga huling taon, palagi na siyang inaanyayahan. "Mama, doon ka na lang tumira sa amin," pakiusap ni Mary. "Bakit ka pa mag-iisa rito? Luma ng bahay at malungkot ka pa. Paano kung atakihin ka? Wala namang maayos na ospital dito. Diyos ko, baka hindi ka pa agad masaklolohan." Ngunit palagi lang iwinawagayway ni Aling Carmen ang kamay. Sabay marahang ngiti. Hindi ako aalis dito," sabi niya. "Dito ang tatay mo. Dito si Bonnie. Dito nyo na lang ako ilibing sa tabi niya." "Mama," naiinis na sa halong pag-aalala si Mary. "Bakit ka ganyan magsalita? Mabubuhay ka hanggang 100. May apo ka nang kinasal. Malapit ka nang magkaapo sa tuhod. Tapos kamatayan ang iniisip mo. Tama na. Please?" Ngunit may mga lugar talagang palaging kapos. Kulang sa pasilidad, kulang sa tulong, at pagkatapos dumating ang isang masamang pangyayari. Isang bagong sakit ang kumalat. Isang virus na kumitil ng buhay. Bata man o matanda. Nakakatakot. Araw-araw ay may mga nagkakasakit at may mga hindi na nakakauwi. Nahawa si Aling Carmen. Hindi niya alam kung saan o papaano. Dinala siya sa isang ospital sa kalapit na distrito. Doon niya tunay na naranasan kung gaano kahina ang tao kapag tinamaan ng sakit. Masakit sa puso ang tanawin. Mga doktor at nurse na walang tigil na lumalaban para sa buhay ng kanilang pasyente. Bata, matanda, pare-pareho. At sa kabila ng lahat ng pagsisikap, madalas pa rin silang matalo. Ano nga ba ang magagawa nila? Maging ang mga doktor ay hindi pa alam kung paano gamutin ang sakit. Sa kabila ng lahat, nakaligtas si Aling Carmen. Ngunit kakaunti lang ang tuwa roon, sapagkat doon mismo sa ospital, inabot siya ng stroke. Kung dahil ba sa sakit o dahil sa edad, walang nakatitiyak. Mabilis siyang ginamot at pagkatapos inilipat sa ibang ospital. Nakahiga, halos hindi na makagalaw. Doon niya natanggap ang kailangang pag-aalaga. Ngunit hindi na siya lubos na nakabawi. Hirap na siyang magsalita. Ang bawat salita ay pilit, mabagal at masakit. Ngayon, saan siya dadalhin? Handa na sanang kunin ng mga kamag-anak, ngunit malayo ang kanilang tinitirhan. At ang ospital may patakaran. Kapag tapos ng itinakdang panahon ng gamutan, wika ng admin. Kailangan bakantehin ang kama. Maging ang doktor na gumagamot kay Aling Carmen ay balisa. Paano kung magka-bed sores ang matanda? Paano kung mapabayaan? Mananagot ang staff. At sa pagitan ng mga patakaran, kakulangan at distansya, isang tanong ang unti-unting bumibigat sa hangin. Ano ang mangyayari kay Aling Carmen ngayon? Alam ni Mary ang kalagayan ng kanyang ina. Alam niya ang lahat. Ang stroke, ang hirap, ang pagiging bedridden at ang hirap nito sa pagsasalita. Ngunit kahit gustuhin niya man, wala siyang magawa. Siya man mismo ay halos kagagaling lang sa parehong virus. Mahina pa ang katawan niya at sa katunayan, hirap pa nga siyang maglakad papunta sa banyo. Kinakapa ang dingding para lang hindi matumba. At higit sa lahat, hindi na nakaligtas ang kanyang asawa. Pumanaw ito dahil sa sakit. Isang mabigat na dagok, isang pagkawala na hindi niya palubos maisip. Lalong hindi pa niya kayang tanggapin. Ang anak niyang lalaki na si Seth ay sabiksa ng puntahan ang kanyang lola. Gustong-gusto niyang umuwi, yakapin si Aling Carmen at alagaan ito. Pero siya na lang ang natitirang sandigan sa bahay.
Kailangan siya ni Mary at ang asawa niya na si Elizabeth ay 8 buwang buntis noon. Saan niya iiwan ang lahat? Paano niyo hahatiin ang sarili niya? Sa totoo lang, napakagulo ng sitwasyon. Kaya nagmakaawa si Seth sa mga kinauukulan. Humingi siya ng tulong para maihatid ang kanyang lola pauwi sa lumang bahay nito at para mabigyan ito ng tagapag-alaga. Ako ang sasagot sa lahat ng gastos, paulit-ulit niyang sabi. At kapag gumaling ng mama ko at kapag nakapanganak ng asawa ko, ako mismo ang pupunta at kukunin si lola. Nangako ang social services na tutulong. Ngunit ang totoo, puno ang lahat ng caregiver. Walang bakanteng kamay, walang oras, walang sapat na tao. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon, may bagong empleyadong pumasok. Isang babaeng dati nang nagtrabaho bilang caregiver sa regional center. Iminungkahi nila na siya ang mag-aalaga kay Aling Carmen. Ang pangalan niya ay Ana Maria. Dahil malinaw na hindi magtitipid sa bayad ang mga kamag-anak, pumayag si Ana Maria. Inihatid nila si Aling Carmen sa kanyang dating bahay. Inihiga sa kama at doon na muna siya mananatili. Iniabot ng doktor kay Ana Maria ang listahan ng mga gamot na kailangang inumin ng matanda at nangakong babalik upang kumustahin ito. Kaya naiwan si Aling Carmen sa pangangalaga ni Ana Maria. 50 taong gulang na si Ana Maria. Malaki ang pangangatawan, malakas at sanay sa pag-aalaga ng mga pasyenteng hindi na makatayo. Para sa kanya, madali lamang ang ganitong trabaho. Tutal, ano ba naman ang aalagaan kay Aling Carmen? Papaliguan, bibihisan, paiinumin ng gamot, magluto ng sabaw at mga pagkaing angkop sa kalagayan nito. Sa umpisa, madalas pang sumilip ang mga kapitbahay. Nakita nilang maayos ang bahay. Malinis at si Aling Carmen ay maayos ang itsura. Kaya unti-unti silang napanatag. Maganda ang pag-aalaga, walang reklamo. Tinawagan pa nga nila si Seth para ipaalam. Nakakaawa man ang sinapit ni Aling Carmen, sabi nila. Pero himala pa ring nabuhay pa at matapos ang ganong virus at stroke ay eto, pilit siyang lumalaban. Palaging tumatawag si Seth, palaging nagtatanong. At si Ana Maria naman ay detalyadong nag-uulat. Ano ang kinain ni Aling Carmen, ano ang gamot na ininom, anong ehersisyo ang ginawa. Tuwang-tuwa si Seth. Napakaganda raw ng caregiver ng kanyang lola. Pwede mo ba siyang alagaan ng ilang buwan pa? Minsan niyang tanong. Pasensya ka na. Kapapanganak lang ng asawa ko. Mahina ang baby at kailangan niya ako. Si mama naman hindi pa rin gumagaling. Sa kasamang palad, dinala pa siya sa isang sanatorium. Sana gumaling na siya ron. Huwag kang mag-alala, sagot ni Ana Maria. Aalagaan ko si Aling Carmen hanggat kailangan. Taos-pusong nagpapasalamat si Seth at buwan-buwan, regular siyang nagpapadala ng napagkasundo ang halaga. Lumipas ang isa pang buwan, mas bihira nang dumalaw ang mga kapitbahay. Kapag nagtatanong sila, palaging pareho ang sagot ni Ana Maria. Walang pagbabago. Ngunit may napapansin sila. Tuwing dumadalaw sila, tulog lagi si Aling Carmen. Para siyang unti-unting natutuyo, parang isang sanggol na napakahina. Nakapunta na bang doktor? Tanong nila at may halong pag-aalala. Minomonitor nila ang kalagayan ni Aling Carmen sa cellphone, sagot ni Ana Maria. Hindi na raw siya makadalaw. Sobrang dami kasing pasyente ngayon dahil sa virus. Naiintindihan naman niya yun. Ano pa bang magagawa? Dagdag pa ng isa. Ay, mas mabuting tulungan ng mga may pag-asang gumaling pa, sabi pa ni Ana Maria. Tahimik na tumango ang mga kapitbahay. Ganyan talagang buhay, sabi nila sa isa't isa. Parang nahila na si Aling Carmen palabas ng mundong ito, ngunit para saan pa? Nakahiga lang siya roon, parang isang manika, walang imik, walang lakas, unti-unting nawawala. May kanya-kanya talagang kapalaran ang bawat tao.
Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang nagugustuhan ng mga kapitbahay si Ana Maria, ang tagapag-alaga ni Aling Carmen. Napakasipag at noong nakaraan, nilinis niya ang buong bakuran, inayos ang loob ng bahay at halos araw-araw ay may hawak na basahan o walis. Para bang sarili niyang bahay ang inaalagaan niya. Hindi siya madaldal at kung magsalita man ay kung ano lamang ang kailangan. Hindi rin siya mahilig sa chismis. Hindi niya ikinikwento ang detalye ng pag-aalaga kay Aling Carmen. Para sa kanya ay personal yon. Bakit nga ba kailangang malaman ng iba kung paano niya pinaliliguan o pinapakain ang matanda? Sa paningin ng lahat, swerte si Aling Carmen. May maayos siyang tagapag-alaga. Ngunit si Ana Maria mismo, hindi rin bukas ang aklat. Kaunti lang ang alam ng mga tao tungkol sa kanya. Alam lang nila na galing siya sa lungsod. Umuupa muna ng maliit na apartment sa baryo. Nagtrabaho sa isang tindahan at kalaunan ay lumipat na sa bahay ni Aling Carmen. May asawa raw siya, may mga anak, pero walang nakakaalam kung nasaan sila. Kapag may nagtatanong, iniiwasan niya ang usapan. Sa paglipas ng panahon, naunawaan ng mga tao na tila masakit para sa kanya ang mga paksang yon. Kaya tumigil na rin sila sa pagtatanong. Ngunit ang nakakatakot na katotohanan ay hindi habang buhay na mananatiling lihim. Isang araw, may bagong doktor na dumating sa baryo. Si Dr. Toby. Bagong graduate siya, puno ng sigasig at gustong-gustong maglingkod. Hirap siyang makahanap ng trabaho sa syudad, kaya tinanggap niyang assignment sa probinsya sa ilalim ng Rural Doctor Program. Nagustuhan ni Dr. Toby ang baryo. May disenteng tirahan, sapat na sahod at payapang paligid. Ngunit laking gulat niya sa kaguluhan sa health center. May record na hindi ina-update. Mga pasyenteng matagal nang hindi nabibisita. Mga resulta ng test na hindi kapani-paniwala. Mas ikinabahala niya ang mababaw na pagtrato sa mga pasyenteng nangangailangan ng tuloy-tuloy na observation. Bakit pa dadalawin linggo-linggo? Tanong ng isang nurse at nagtataka. Mamamatay din naman sila? Hindi lahat ay ganoon mag-isip. Ngunit yaong walang kakayahang ipagtanggol ang sarili, sila ang madalas mapabayaan. Sa record na yon, napansin ni Dr. Toby ang medical history ni Aling Carmen. Kinagabihan, matapos ang duty, napagpasyahan niyang dalawin ng pasyente. Marahil ay nakalimutang isara ang pinto ng bahay. Isang maulang gabi ng Disyembre. Dahan-dahang pumasok si Dr. Toby sa may terrace. Lumapit sa pintuan papunta sa loob at iaangat na sana ang kamay para kumatok nang bigla niyang marinig ang mahina ngunit nagbabantang boses. Nakakainis ka ng matanda ka. Napakunot ang noo ng doktor. Maingat niyang binuksan ang pinto. Pumasok siya sa pasilyo at huminto sa tapat ng silid. May isa pang boses. Mahina at nanginginig. Bigyan mo naman ako ng kaunting tinapay. Gutom na ako. Kaya mo yan kahit wala. Mapanuyang sagot ng babae. Ayokong palitan ulit ang diaper mo. Kumain ka ng lugaw kaninang umaga. 'Di ba? 2 kutsara na yon. Sapat na. 2 kutsara lang ho. Gaano ba karami ang gusto mo? Hindi ka nakarapat-dapat sa mas marami. Sa tingin mo, lilinisin ko pang kalat mo? Ana Maria, bakit ganyan ka? Hayaan mo akong tawagan ang anak ko o ang apo ko. Tumawag? Tumawa ang babae. Nabaliw ka na ba? Huwag kang mag-alala. Aayusin kita ngayon. Iinom ka ng pampatulog. Tahimik ka agad. Halika, ibok ang bibig mo. Ana Maria, wag. Hindi ako tatawag. Hindi ako magsusumbong. Wag lang ang mga gamot na yan. Lalo akong sumasamang pakiramdam. Masasama pa kung hindi mo pipirmahan ng papel. Malamig na sagot ng babae. Nasa iyong lahat. Ibigay mo sa akin ang bahay. At araw-araw may pagkain at paliligo ka. Gusto mo pa, babasahan pa kita ng tulat kakantahan.
Isang mapanuyang halakhak, may kalabog at kaguluhan. Hindi na nakatiis si Dr. Toby. Pumasok siya sa silid at mariing nagsalita. Anong nangyayari dito? Sa tabi ng kama, naroon ang isang malaking babae. Walang duda, si Ana Maria. Hawak niyang baso na may malabong likido. Pilit pinapainom sa pasyente. Si Aling Carmen ay magkadikit ang mga labi. Inuubos ang huling lakas para tumanggi. Napalingon si Ana Maria. Sino ka? Marahas niyang tanong. Bakit ka pumasok nang hindi kumakatok? Ako ang doktor ng baryo. Kalmadong sagot ni Dr. Toby. Bukas ang pinto, ipaliwanag mo kung ano ang ginagawa mo. Gamot yan, sagot ni Ana Maria at hindi man lang kumurap. Yan ang reseta. Tinunaw ko lang para mas madaling lunukin. Inabot niya ang mga blister ng tableta. Binasa ni Dr. Toby. Wala ngang kahina-hinala. Ngunit nang tumingin siya kay Aling Carmen, hindi niya inalis ang tingin. May sakit, may pagsusumamo at matinding takot sa mga mata ng matanda. Wala na siyang lakas para magsalita. May narinig akong ibang usapan, mariing sabi ng doktor. Ipaliwanag mo. Usapan? Lumaki ang mga mata ng caregiver. Iniisip mo lang yan. Sapat na. Nakikita mo naman, buhay ang pasyente. May gamutan. Magtala ka na lang na dumalaw ka at umalis ka na. Wala kaming reklamo. Hindi ko pa nasisimulang suriin ang pasyente. Sagot ni Dr. Toby at lumapit sa kama. Biglang humarang si Ana Maria. Maayos ang pag-aalaga ko kay Aling Carmen. Minomonitor ko ang BP niya. Umuwi ka na, Doc. Pagod ka na siguro. Kung ganun, matapang na sagot ni Dr. Toby at titig na titig. Tatawag ako ng pulis. Nagbago ang mukha ni Ana Maria. Umungol siya at tumakbo palabas ng silid. Ilang sandali lang, sumara ang pinto. Bahala na, bulong ni Dr. Toby sa sarili habang lumalapit sa kama. Tingnan natin ang kalagayan mo. Hinawi niya ang kumot at nanginig siya sa sindak. Parang kalansay ang nakahiga. Balot ng balat, halatang hindi sapat ang pagkain at ang pag-aalaga ay, sa madaling salita, napakababa ng antas. Maruming kumot, mga pantal sa balat, at mga bed sore sa ilang bahagi ng katawan. Agad na tumawag ng ambulansya at pulis si Dr. Toby. Walang duda, kritikal ang kalagayan ni Aling Carmen. Muling na-admit si Aling Carmen at sa pagkakataong ito sa therapeutic department ng ospital. Ngunit ngayon, iba ng lahat. Binigyan siya ng special na atensyon. Mga doktor, pati ng chief physician ay ramdamang bigat ng konsensya. Alam nilang napabayaan nila ang pasyente. At ngayon ay pilit nilang binabawi ang pagkukulang. Hindi nagtagal, dumating ang isang biglaang inspeksyon mula sa ahensya ng gobyerno. Isang ministerial inspection na dumaan mismo sa ospital. Isang linggo lang matapos mabunyag ang lahat, tinanggal agad sa pwesto ang chief physician, pati na ang kanyang mga deputy. Mula noon, naging maayos ang sistema ng ospital. Nagulat ang mga lokal na pasyente. Bakit biglang ang asikaso ng mga doktor? Bulungan ng ilan. Ngunit ang totoo, nagising ang konsensya ng institution. Para kay Dr. Toby, ang batang doktor, may kakaibang ginhawa. Sa wakas, nagtatrabaho na siya sa isang ospital na tunay na nagmamalasakit. Sa mismong gabing yun, kumilos na rin ang pulisya. Hinabol nila ang tumatakas na caregiver, si Ana Maria. Naabutan siya sa isang istasyon ng bus. Ilang minuto na lang at tuluyan na sana siyang makakalayo. Doon nabunyag ang nakakakilabot na katotohanan. Si Ana Maria ay isa palang profesional na manluloko. Isang sindikatong nag-iisa. Kilala na ang pangalan niya sa isang lungsod. Ang estilo niya, magkukunwaring mabait na tagapag-alaga ng mga matatanda at nag-iisa. Tapos ay papapirmahin ang mga ito sa mga papeles na maglilipat ng ari-arian sa kanyang pangalan. Kapag namatay ang mga biktima, ibinibenta niya ang mga bahay at apartment. Kapag may lumalaban, nagiging bangungot ang buhay ng mga ito. Sa likod ng ngiti at malumanay na tinig,
gumagawa siya ng impyerno. Ginugutom, pinapabayaan at inaalipin sa pamamagitan ng gamot. Sa katunayan, 3 matandang lalaki na ang napatay niya sa iba't ibang lungsod. May 10 matatanda pang minsan niyang inalagaan at ang pera mula sa bentahan ng kanilang mga ari-arian ay diretsyong pumasok sa bank account ni Ana Maria. Pumunta siya sa baryo para magpahinga at magtago. Sa isang lungsod, muntik na siyang mahuli nang biglang dumating ang anak ng isa sa kanyang biktima mula sa malayo at nadatnang halos patayin ang ama. Nakaligtas siya noon dahil hindi nakita ang kanyang mga dokumento. Ngunit mas malakas ang kasakiman, kaya mabilis siyang humanap ng bagong biktima. Si Aling Carmen. Gumana ang lahat ayon sa nakasanayan niyang script. Sa labas, isang maalaga at tahimik na nurse. Sa loob, isang walang awang kriminal. Kaunting pagkain, bihirang paligo, at araw-araw na pampatulog para manatiling tahimik ang matanda. Bakit siya naging ganon kalantad? Hindi ba siya natakot na mabuking na may mga doktor at social worker? Sa karanasan niya, alam ni Ana Maria ang sagot. Walang may pakialam sa ganitong mga matatanda. Kapag may mga inspeksyon, sapat na ang silip mula sa malayo at usap sa mga kapitbahay. Madalas pa nga, inaabisuhan siya bago ang pagbisita. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkamali siya. Nahuli, nalitis, at hinatulan ng ilang taong pagkakakulong si Ana Maria. Samantala, si Aling Carmen, maraming buwan ang ginugol sa ospital. Mabagal ang pagaling, ngunit tuloy-tuloy. Hanggang sa tuluyan na siyang makabawi ng lakas. Sinikap ng social services na linisin ang kanilang pangalan. Humanap sila ng maayos na nursing home na specialized sa rehabilitation ng mga na-stroke. Halos 3 buwan siyang nanatili roon. Sa pagsapit ng Tagsibol, isang himala ang naganap. Nakalabas si Aling Carmen ng nursing home sa sarili niyang mga paa. Sa may entrance, naghihintay si Mary at ang apo niyang si Seth. Gumaling na rin si Mary. Lumakas na ang munting anak ni Seth, kaya't nakaya niyang iwan pansamantalang asawa at anak upang sunduin ang ina at lola. Ngunit nang malaman nila ang totoong kalagayan ng pinagdaraanan ni Aling Carmen, nang hina sila sa gulat at galit. Akala nila'y ipinagkatiwala nila ang mahal nila sa isang profesional at mabait na babae, na hindi pa nga ay binabayaran nila ng higit pa sa nararapat. Sa halip, halos napatay nila si Aling Carmen sa kamay ng isang halimaw na nagkunwaring tao. "Mama, wala nang usapan, sasama ka na sa amin," matatag ang tinig ni Mary. "Hindi ka na namin hahayaang mag-isa rito kahit 1 segundo." "O nga Lola," sabat ni Seth at may ngiti sa mga labi. "Kailangan ka namin. Matutong maglakad ang apo mo sa tuhod. Paano yun kung wala ka?" Napangiti si Aling Carmen, may bahid ng biro at lungkot. Anak, kailangan din pala ng mag-aalaga sa akin ngayon." "Sino ang mag-aalaga sa akin?" "Mag-aalaga tayo sa isa't isa," tawa ni Mary. "At kami, aalagaan ka rin namin." Saglit na natahimik si Aling Carmen. Si Bonnie, mag-isa siya rito. Dapat magkasama kami." Napakunot ang noo ni Mary sa kamarahang humawak sa kamay ng ina. "Mama, darating din ang araw na yon. Ilalagay ka namin sa tabi ni Papa. Pero sa ngayon, mabuhay ka hanggat ipinagkakaloob ng Diyos at pasayahin mo kami. Hindi rin madali sa akin ang lahat matapos mamatay ang asawa ko. Pero nandito tayo. Ikaw, si Seth, si Tommy, si Elizabeth. Pamilya tayo." Oo, marahang tugon ni Aling Carmen. "Ang pamilya ang pinakamahalaga." Bago sila tuluyang lumuwas ng lungsod, bumalik sila sa pamayanan. Inayos ang bahay, nilinis ang bakuran, isinarang mga bintana at iniwan ang susi sa mga kapitbahay, na voluntaryong nag-alok na aasikasuhin ang pagbebenta. "Kung maibenta ay salamat, kung hindi ay ayos lang," sabi ni Mary. Tahimik na nahihiya ang mga kapitbahay. Alam nilang nagkulang sila. Nagtiwala sila sa isang estranghero.
Kaya ngayon, ginagawa nila ang makakaya para makatulong. Umalis si Aling Carmen kasama ang anak at mga apo. Paminsan-minsan, tumatawag siya sa mga dating kapitbahay. Nakatira na ako sa ikasampung palapag. Biro niya at may halong lungkot. Parang beard house. Oo, miss niya ng baryo. Pero nasaan ba siya ngayon kung wala ang kanyang apo sa tuhod? Simula noon, napabayaan na ang bahay sa gilid ng pamayanan. Wala na ang kortinang may borda sa bintana. Wala na ang mabait na matandang babae na nakaupo sa bangko, namimigay ng candy at tinapay sa mga bata. Ngunit binabantayan pa rin ng mga kapitbahay ang ari-arian. Inaalis ang damo, sinisiguro na walang manggugulo, at walang nagtatangkang gumawa ng masama, sapagkat kahit ang pinakamatitigas na pasaway sa lugar nila ay naaalala. Dito minsang nanirahan ang pinakamabait na matanda sa buong mundo. Paano mo sisirain ang lugar na pinagpala ng kabutihan? At marahil balang araw ay babalik siya at muling liliwanag ang bahay sa init at liwanag na nagmumula mismo kay Aling Carmen. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, huwag nating ipagkatiwala ang mahal natin sa iba ng walang sapat na pagtingin at pangangalaga. Ang katahimikan ay hindi laging katumbas ng kaligtasan. Ang mga matatanda ay hindi pabigat, sila ay yaman. Karapat-dapat sila sa dignidad, malasakit at pagmamahal. At laging tatandaan, ang kabutihan ay may kapalit na liwanag. Maaring maabuso, may pagkait o makalimutan, ngunit sa huli, hindi ito nasasayang. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.